Imbis na sa Lord magpasalamat, kay doktor nagpapasalamat. Alam niyo po, hindi po tayo magiging masaya sa ating buhay kung lagi na lang nating ikukumpara ang ating sarili sa iba. Amen? Kung lagi na lang nating ikukumpara ang ating sarili sa iba, hindi po tayo magiging masaya. Pag tinitingnan mo yung ilong ng katabi mo, Lord, bakit sa kanya pointed? Pag titingnan mo ilong mo, sa akin disappointed. Hallelujah. Man, na kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Sa kanya, Lord, pointed. Bakit sa akin disappointed? Lord, bakit sa kanya wow legs? Sa akin wow legs. Kapatid, nasa Cordillera tayo, tatak ng Cordillera yan. Amen? May dahilan ang Diyos. Kabundukan tayo, kailangan natin yan. Malalaking mahita. Di ba? Thank you for making me so wonderfully complex. Amen? Kaya hindi tayo magiging masaya sa ating buhay kung palagi na lang nating kinukumpara ang ating sarili sa iba. Bakit siya mas magaling? Bakit siya mas maganda? Bakit siya mas matangkad? Bakit siya mas flawless siya? Alam niyo po, tingnan niyo po tong video na ito, no, na papanoorin po natin. Na tingnan po natin na ito po mga taong ito, hindi kontento sa kanilang mga sarili. Alam niyo po, wala pong masamang magpaganda. Huwag mo lang baguhin yung pagkakalika ng Lord sa iyo. Walang masama, magpaganda ka, magpagwapo ka, pero huwag mong baguhin kung anong binigay ng Lord sa iyo. Panoorin nga natin yan. Praise God. Ayan, pagmasdan nyo mabuti at magugulat kayo dyan. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got your world upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your Ganda, di po ba? minds will shadow play. I got your world upside down. Upside down. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got your world upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your bones and minds will shadow play. I got your world upside down.
we all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna. Praise God, hallelujah. Kaya makita nyo po na hindi po sila nakontento kung anong binigay sa kanila ng Panginoon. Kaya ang tingin nila sa kanilang sarili, mas maganda sila kung babaguhin po nila yung kanilang mga itsura. Pero mas may mga words pa po dyan na talaga pong dumaan pa sa surgery. No? Kaya baka po yung iba po hindi makapasok sa langit. Pag ganyan po, pag binago po natin yung mga itsura po natin. No, pagharap po natin sa Lord, no, sasabihin ng Lord, who you? Sino ka ba? Hindi ikaw yung nilika ko. Amen? Kaya mga kapatid, ginawa po tayo ng Diyos na nag-iisa. Nag-iisa ka lang. Amen? Kaya wag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. You are unique. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are unique. Amen? Praise God. Birin nyo po, God made the heavens and the earth for 6 days. Amen? Pero tayo po 9 months ang pagkakahubog po sa atin. So makita po natin that we are, sabi po dito, we are wonderfully complex. Kahanga-hanga po tayo. You are unique. Amen? Kaya sabi mo nga dyan sa katabi mo, alam ko yung mukha mo, tunay yan. Amen. Praise God. Alam ko yung mukha mo, tunay yan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Balikan nga po natin. Pinasadaan ko lang po yon. No? Sa Ephesians 2:10 sabi, sa ERB, God has made us what we are in Christ. In Christ Jesus. God made us new people so that we would spend our lives doing the good things He had already planned for us to do. Amen? Kaya yun po, no, na sabi po dito, we would spend our lives doing the good. Kaya nga po, kakaiba po yung kasiyahan natin kapag nakakagawa po tayo ng mabuti. Amen? Meron po tayong ibang kasiyahan, nagagalak po tayo, na iba hindi mo po ma-explain. Yung nararamdaman mo tuwing nakakagawa ka ng mabuti. Amen? Tuwing nakakatulong ka. Pero kapag ikay nakakagawa ng masama, kapag hindi maayos, hindi magandang nagawa mo, medyo mabigat. Amen? Mabigat yung pakiramdam mo, alam mo na may pagkakamali ka, alam mo na may pagkakasala ka, pero pag mabuti ang nagawa mo, galak na galak ka. Amen? May kasiyahan. Amen? At sabi dito, the good things He already planned for us to do. Wala nang mas gaganda pa, kundi ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Wala nang mas gaganda pa sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Nung ako po'y wala pa sa Panginoon, unbeliever pa ako noon, ang dami ko pong plano sa buhay. At isang plano ko po, sabi ko, gusto kong maging businessman. Kaya ilang beses po ako nag-invest. Pero sad to say, months lang ang tinatagal. 3 months, 4 months, 6 months.
Ang dami ko pong investment. Men, nagbukas po ako ng kantin, naglending, nagnetworking, nagtinda ng pabango, nagtinda ng bigas. Ang dami pong business na sinimulan ko. Pero lahat po, hindi naging successful. Kasi not my business, but God's business pala ang dapat mangyari. Not my plan, but God's plan. Not my will, but God's will. Amen? Mas maganda ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya sabi sa Hebrews 11:40, God had planned something better for us, that only together with us, they could be made perfect. God had planned something better for us so that only together with us would they be made perfect. Kaya kailangan paniwalaan mo na magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kailangan saliksikin mo, tuklasin mo, ano ba'y magandang plano ng Diyos para sa'yo. At kapag natuklasan mo yan, yakapin mo yan. Amen? Yakapin mo yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo. Amen? God has a better plan for you. Amen? Than you have for yourself. God has a bigger plan for you than you have for yourself. Mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa iniisip mo. At mas malaki ang plano ng Diyos kaysa sa iniisip mo. Wala nang mas gaganda pa sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So embrace His plans. Kapag niyakap mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, God's priority will now be your priority. Kapag niyakap mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, God's value will now be your value. Kapag niyakap mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, God's character will now be your character. God's thoughts will now be your thoughts. Amen? Hindi na yung sarili mo lang plano, hindi na yung sarili mong kaisipan. So God has a plan and a purpose for our lives. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. And God will send us destiny helpers for us to reach His plans. Amen. May magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin, and God will send us destiny helpers for us to reach this plan. Amen. It doesn't matter how educated you are. It's not about your degree. It's not about your title. It's not about your position. It's not about your achievements. It doesn't matter how long you have been a Christian. It doesn't matter how long you have been a believer. We all need our destiny helpers. Kailangan natin lahat ang destiny helper who will help us to rise, who will help us to excel, who will help us to succeed. Amen. Kaya malimit natin naririnig, no man is an island. Pero sa ating po mga Kristiyano, no Christian is an island. Kailangan natin yung magiging katuwang. Kailangan natin yung aagapay sa atin. Kailangan natin yung matutulong sa atin. Kailangan natin yung mga maniniwala sa panawagan mo sa Diyos. Amen. Wala pong Lone Ranger na Kristiyano. And Jesus Christ Himself was not a Lone Ranger. Wala na pong Lone Ranger. Hindi pwedeng ihiwalay mo ang sarili mo. Man, wala pong Lone Ranger na Kristiyano. Even Jesus Christ was not a Lone Ranger. Ang ating Panginoon Jesucristo, He prayed, He fast. At pagkatapos niyang manalangin, pagkatapos niyang mag-ayuno, He called the 12 apostles to be in the ministry. Amen. Maging ang ating Panginoon Jesucristo, tumawag siya ng mga apostol na makakatuwang niya sa gawain. Kaya sabi sa Ecclesiastes 4:9 sa NLT, two are better than one, for they can help each other succeed. Amen. Katuwang, hindi pabigat. Kaagapay, hindi sakit ng ulo. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. Amen. Sa Message Bible, sabi po dito, hallelujah, it is better to have a partner. It is better to have a partner than to go it alone.
It is better to have a partner than go it alone. Share the work. So meron po tayong gagawin. Meron po tayong gagalawan. Share the work, share the wealth. And if one falls down, the other helps. But if there's no one to help him, tough. Mahirap sa panahon ngayon na wala kang katuwang. Mahirap sa panahon na ngayon na wala kang kaagapay. Mahirap sa panahon ngayon na wala man lang tatapik sa iyo. Na walang mag-encourage sa iyo. Na walang mananalangin. Amen? Na walang luluhod. Amen? Sabi po dito, share the work. Share the wealth. Kailangan meron po tayong kaagapay. Amen? Share the work. Share the wealth. Amen? At kapag ikaw naman, andun ka na sa rurok ng tagumpay, nararanasan mo na yung katagumpayan, huwag mo namang kalimutan yung mga taong ginamit sa buhay mo para marating mo yan. Kasi sabi, share the work, share the wealth. Amen? Kasama mo nung panahon na sa hirap ka, kasama mo sa panahon na nag-struggle ka, kasama mo sa panahon na nagsisimula ka, ngayong nasa itaas ka na, ngayon nagtatagumpay ka na, huwag mo namang kalimutan yung mga taong ginamit ng Lord sa buhay mo. Kasama mo sa hirap, dapat kasama mo rin sa ginhawa. Amen? Kaya sabi po dito, if one falls down, the other helps. If one falls down, the other helps. Kailangan po natin yung mga katuwang na sa mga panahon na tayo po'y lugmok, na sa panahon na tayo po'y nabuwal, sa mga panahon na tayo po'y nagkamali, meron pong aagapay po sa atin para tumayo muli, para magpatuloy. Kaya ang title ko po ngayon, Destiny Helper. The importance of destiny helpers in the life of a believer. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahalaga yan. Mahalaga po yan. Amen? The importance of a destiny helpers in the life of a believer. Amen? Sabi po sa Genesis 2:18. Amen? Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. It is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him. Of course, unang-una po kay Adam and Eve po ito. Amen? So ang asawa po, regalo po ng Diyos. Amen? Ang asawa ay regalo ng Diyos. Katuwang. Amen? Encouragement. Kaagapay. Kaya ang isang asawa, regalo ng Diyos. Kaya kung may mga aali-aligid, gustong sumabit, gustong kumabit, kanino pong padala yon? The enemy came to steal, to kill, and destroy. Kasi ang asawa, padala ng Lord yan eh. Pagpapala, regalo ng Diyos yan. Kaya kung may aali-aligid, gustong sumabit, gustong kumabit, padala ng kaaway yan. Gustong manira. Gustong sirain yung magandang relasyon. Gustong wasakin ang tahanan. Gustong maglagay ng kaguluhan. Sa mga mag-asawa, tandaan po natin, isang Eva lang ang binigay kay Adan. Hindi pa iba-iba. Amen? Isang Eva lang, hindi pwedeng pa iba-iba. Amen? Kaya mga kapatid, yan pong ginagawa ng kaaway ngayon. Gusto niyang manira ng relasyon. Sumira ng relasyon ng mag-asawa. Kaya pansinin niyo po ngayon, dahil sa social media, kapag meron pong hindi pagkakaunawaan yung mag-asawa, imbis na pag-usapan privately, ayusin nila privately, dinadaan pa sa social media. At nakabase sa desisyon nila sa dami ng likes at sa comments. Di po ba? Kaya sabi nga nila, kasal ngayon, tulfo later. Wala na pong ganun ngayon. Amen? Tayo mga Kristiyano, dapat alam po natin, amen, ang biblical standard of marriage. Amen? Sabi sa Genesis 2:18, it is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him. Mahihirapan po tayo kapag wala po tayong destiny helper. Amen? At yun naman nagbabalak mag-asawa, ipanalangin niyo pong mabuti yan. Amen? Huwag po kayong mainip.
Amen. Kasi pastor, mawawala yung numero ko sa kalendaryo. Lampas na ako sa kalendaryo, hindi po kalendaryo ang basihan. Panalangin mo po mabuti sa Lord yan. Hintayin mo. Amen? Hintayin mo po yan. Amen? Hindi yung kalendaryo ang basihan. Kasi pastor, buti pa yung kalendaryo, may date. Ako walang date. Huwag kang magmadali. Amen? Hindi po biro-biro po yan. Amen? So mahirapan po tayo kung wala po tayong destiny helper. Kaya marami pong mga Kristiyano, sila'y nabigo, sila'y nabuwal, at hindi na po nakabangon. Nanatili na lang po silang nakadapa. Kasi wala pong aagapay sa kanila eh. Wala pong mag-encourage sa kanila. Wala man lang tatapik sa kanila. No destiny. No destination. No destiny, no destination. Magiging paikot-ikot lang ang buhay natin. Para lang tayong nasa wilderness. Kung hindi po natin alam yung destiny po natin. But with destiny, there is a destination. Amen? Sabi po sa Psalms 31 verse 15, my life, my every moment, my destiny, it's all in your hands. And I know you can deliver me from those who persecute me relentlessly. My life, my every moment, my destiny, it's all in your hands. Kaya kung ikaw talagang nagpasakop ka na sa plano ng Diyos sa buhay mo, may mga kaaway ka mang kaharapin, may mga pag-uusig man, may paninira man na ibato sa iyo, mapagtatagumpayan mo yan. Amen? Dahil maging mga kaaway mo hindi magtatagumpay, maging paninira sa buhay mo hindi magtatagumpay. They meant evil against me, but God meant it for good. Amen? Kaya maging ang pangit na pangyayari sa buhay mo, kayang pagandahin ng Diyos yan. Kung nasa perfect will ka ng Lord, kung nasa plano ka ng Diyos. Maging ang masakit na pangyayari sa buhay mo, kayang paghilumin ng Diyos yan. Kung nasa perfect will ka ng Lord, kung nasa plano ka ng Lord, kung maging madilim na pangyayari sa iyong buhay, kayang magliwanag ang Diyos yan para magdulot ng kalwalhatian sa kanyang pangalan. Amen. Kaya kahit na may umaaway sa iyo, may naninira sa iyo, hindi sila magtatagumpay dahil nasa plano ka ng Diyos, nasa kalooban ka ng Diyos. And God has a way of getting us to our destiny. God has a way. May kaparaanan siya para malakaran natin yung destiny inihanda niya sa bawat isa sa atin. Sabi, my life, my every moment, my destiny, it's all in your hands. Hawak ng Diyos ang magandang kinabukasan natin. So what is destiny? Destiny, number one, is what God created you to be. Destiny is what God created you to be. You were put here on earth to do that only you can do. May gagalawang ka dito, may gagawin ka dito sa planet earth na ikaw lamang ang makakagawa nito. Amen. Number two, destiny is your divine purpose. Destiny is your divine purpose. Amen? Sabi sa Psalms 57 verse 2, I cry out to God Most High, to God who fulfill His purpose for me. Kaya kailangan, kapatid, iluhod mo sa Diyos yan. Idulog mo sa Diyos yan. Amen? Para malaman mo yung destiny mo, yung purpose mo. Amen? And from glory to glory, i-reveal ng Lord yan. From line upon line, malalakaran mo yan. Amen? Hindi po minsanan yan. Kailangan ng pagluhod. Kailangan ng pagde-devotion. Kailangan ng pakikinig. Kailangan ng fellowship. And from line upon line, i-reveal ng Lord yan. From glory to glory, mararanasan mo yung destiny na inilaan sa'yo ng Lord. Amen? Hindi lang iikot ang ating buhay. Sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo. Hindi lang iikot ang iyong buhay sa kusina. Hindi lang iikot ang iyong buhay sa labada. Hindi lang iikot ang iyong buhay sa trabaho mo, sa negosyo mo. Meron pang mas mahalaga, may mas malaki ka pang gagalawan. Amen. May mas mahalaga ka pang gagalawan. Hindi kain, tulog, trabaho lang. Amen. May mas mahalaga, may mas malaki pa tayong gagalawan sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Ako rin po, nung dumating rin po ako sa puntong ganon, nasabi ko, nagtanong ako,
Nainip ako. Nung wala pa ako kay Lord, sabi ko, ganito na lang ba ang buhay ko? Iikot na lang ba dito ang buhay ko sa pamilya? Sa hanap buhay? Pero nung nakilala ko ang Lord, doon nagsimula akong manalangin. Doon nagsimula akong mag-devotion. At sa akin pong pagde-devotion, sabi ng Lord, serve me. Serve me. Pero sabi ko, Lord, paano kita paglilingkuran? Hindi naman ako marunong magpaawit. Pag nagpapaawit ako, nagsisilayasa yung mga demonyo. Hindi nila matagalan. Amen? Hindi naman ako marunong tumugtog ng mga instruments. Hindi ako marunong mangaral. Kasi ang nakikita lang po natin ngayon, yung kung ano yung meron ngayon. Amen? Pero yung iba po sa atin, alam po na hindi naman po kaagad ako tumayo dito. Mahabang panahon. Sabi sa devotion ko, kaya napakalaga po ng devotion. Amen? Yung personal na pagsasaliksik natin ng salita ng Diyos. Sa pagde-devotion ko, sabi ng Lord, serve me. At sabi ko kay Lord, Lord, paano kita paglilingkuran? At ang Lord, through the Holy Spirit, sabi niya, go to church. Ang alam ko, ang church, Sunday lang. Monday, that time. Lunes na Lunes. Pinapapunta ko ng Lord, Lunes na Lunes sa church. Wala namang gawain sa church ng Monday. At pinapapunta niya ako dito 11 a.m. So sumunod ako, yes Lord, punta ako ng church. At napaakyat na ako dito. At nang huling hakbang ko, dyan, sa hagdanan, lumingon ako dito sa altar. At nakita ko po dito, may isang kabataan, dito mismo, may isang kabataan na nagmamap. At nangusap ang Lord sa akin, sabi niya, dyan mo ako paglilingkuran. Sabi ko, yes Lord, paglilingkuran kita dyan. For how many years, mahabang panahon, tagalinis ng CR, taga-map, taga-prepare, nakauwi na yung mga members, andito pa ako naglilinis. Wala pa yung mga members, andito ako naglilinis. For how many years? For how many years? Hindi po kaagad nangaral. Hindi po ako nag-apply para mangaral. Hindi po ako nag-apply para magpastor. Kasi yung iba po, ang nakikita lang nila kung anong meron ngayon. Hindi po nila alam kung ano po yung pinagdaanan. Nagsimula po sa paglilinis, taon po, dumaan ng taon. At pagkatapos po noon, sama-sama po ako sa Bible study. Tinuruan ako mag-opening prayer, mag-closing prayer, hanggang napagkatiwalaan na magturo sa Sunday school, mag-evangelism, from line upon line, hanggang napagkatiwalaan na mangaral sa pulpito. Pero bago mangaral sa pulpito, hindi pa po ganito ang pulpito natin noon. Yung pulpito po natin, kabigat. Kailangan ng 3 tao para magbuhat. Tagabuhat po muna ako ng pulpito noon. Amen. Kapag nasa perfect will ka na ng Lord, nasa plano ka ng Diyos, from glory to glory, from line upon line, i-reveal ng Diyos sa iyo ang destiny mo at malalakaran mo yung destiny niyan. Destiny is your divine purpose. Destiny is your divine purpose. Sabi ng iba, hindi ka lang pang dekorasyon. Pero kung titingnan po natin, maging ang decoration may purpose. Nagpapangganda ng kapaligiran, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kulay sa kapaligiran. So ibig sabihin, maging decoration may purpose. Amen? At kung titingnan po natin yung mga aquarium, sino pong mahilig dito sa aquarium? Amen. Yung aquarium, napapansin po natin yung iba't ibang kulay na isda. Iba't ibang sizes ng isda. Nare-refresh po tayo pag nakikita po natin yung iba't ibang kulay, iba't ibang sizes na isda. Amen? Pero meron po mga aquarium na may makikita ka na ang pangit-pangit na isda. Yung janitor fish. Sabi na, ano yung isdang yan? Ang pangit naman yan.
Pero kahit pangit yon, may purpose pa rin yun. Amen? May purpose pa rin. Kahit pangit yung janitor fish, may purpose pa rin siya. At minsan nga nakakaawa yung janitor fish eh. Kasi ginagawang excuse na lang pati yung janitor fish. Lalo na yung mga broken-hearted. Alam mo yung ex ko, kamukha niya janitor fish. Yung ex ko, kamukha niya janitor fish. Alam mo na ang ibig sabihin nun. Diba? Walang kamuwang-muwang yung janitor fish. Siya pa ang tinutulad pa siya. Amen? So, destiny is your divine purpose. May purpose po ang bawat isa. Amen? Kaya, sa perfect will, kapag nagpasakop ka sa plano ng Lord, i-reveal ng Lord yan. From glory to glory. Amen? Kaya huwag kang mainip. Huwag kang mainip sa bawat proseso. May bagay na ginagawa ang Lord. May dinideposito siya. May inaayos siya sa atin. And number 3, destiny is your assignment on earth. Sabi mo nga sa katabi mo, may assignment ka. Destiny is your assignment on earth. May assignment po tayo. Nung tayo po'y nag-aaral pa, kapag hindi mo po na-submit yung assignment mo, incomplete ka. Kapag hindi mo na-submit yung assignment mo, failure ka. Kaya sa ating buhay, kapag hindi natin nagawa yung assignment natin sa earth, hindi po natin masasabing successful po tayo. Amen? Huwag po tayong tumulad dito sa lalaking ito kay Roy Sullivan. Alam niyo po itong si Roy Sullivan, American Park Ranger po siya. Sa dinami-dami naman ng tao, itong si Roy Sullivan, 7 beses tinamaan ng kidlat. Ang chance ng isang tao ay matamaan ng kidlat is 1:2 million. 7 beses sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang pagkakataon, 7 beses po siyang natamaan ng kidlat. May assignment kasi siya, tulad natin. Kaya lang hindi niya nalakaran yung assignment niya. Ilang beses siyang binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Kinol ng Lord ang attention niya para gawin yung assignment, yung purpose niya, assignment niya dito sa lupa. Pero hindi niya ito pinahalagaan. Hindi niya ito diniscover. Hindi niya sinuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Tinake lightly niya lang yung 7 times na nakasurvive siya sa lightning. Alam niyo po ba? Paano siya namatay? Nagpakamatay. Nagbaril. Binaril niya yung sarili niya sa ulo. Bakit? Kasi hindi niya tinuklas kung anong assignment niya dito. Kaya kahit na nakasurvive siya ng 7 times sa lightning na yun, failure pa rin siya kung tutuusin. Napakapangit, napakasaklap na naging ending ng kanyang buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tuklasin mo yung assignment mo. At gawin mo. Amen? Pag natuklasan mo yan, gawin mo. Amen. Number 4, destiny is your predetermined future. It is established or decided in advance. Destiny is your predetermined future. It is established or determined in advance. Gagawin mo na lamang, tuklasin mo at lalakaran mo na lamang yan. Amen? Kaya nga sabi sa Jeremiah 20:11, for I know, wag mo munang iano yan, Jeremiah 20:11. Mga kapatid, alam niyo yan. Sabay-sabay nga natin i-recite yung Jeremiah 20:11. 1, 2, 3. Salamat po sa dalawa dito. May 3 dito. Merong 2 dyan. Amen? Alam niyo po, kailangan pong paniwalaan niyo itong Jeremiah 20:11. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you. To give you hope in a future. Amen? Idagdag niyo po yan. Kasama ng mga memory verse niyo po na John 3:16. Yung iba po, Malakay 3:10 lang ang alam nilang verse. Isama niyo po yan. Amen? Sabi po sa Jeremiah 20:11 sa ERB, praise God, I have good plans for you. I have good plans for you. I did not plan
I say this because I know the plans that I have for you. This message is from the Lord. Sabi mo, it's from the Lord. Amen? I have good plans for you. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future. Amen? Kaya, nakasalalay sa kamay ng Diyos ang magandang kinabukasan natin. Nakasalalay sa Diyos ang magandang future po natin. Pero kailangan paniwalaan mo yan. Amen? Kapag doon nag-i-struggle ka, kapag nalulungkot ka, kapag may pinagdaraanan ka, kapag sinasabi ng kaaway, wala na magandang mangyayari, wala na magandang future, wala kang magandang future, kahit may mga ginagamit na mga mahal mo sa buhay, mga malalapit sa'yo, sasabihin nila, wala kang magandang future. Sabihin mo, ang sabi ng Lord, maganda ang future ko. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay ko. Amen? Paniwalaan po natin yan. Amen? May kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Amen? And number 5, destiny is the blueprint of a man. Destiny is the blueprint of a man. Amen? Tulad po ng pagpapatayo ng bahay, kailangan po ng blueprint. Amen? Kung magpapatayo ka ng bahay, para may kaayusan, kailangan mo ng blueprint. Hindi yung saan-saan na lang, ay dito ko ilalagay yung CR, pagpasok mo, CR ka agad. Kailangan ang may kaayusan ng bahay. No, dito ko ilalagay yung living room. O, saan mo ilalagay yung living room? Sa pinakadulo-dulo. Di ba? Dito ang living room, dito ang dining room, dito ang bedroom, dito ang comfort room. Ganon sa bahay, kailangan may kaayusan. Ganon din sa ating buhay. Amen. Para magkaroon ng kaayusan ang ating mga buhay, kailangan alam natin yung blueprint ng Lord sa bawat isa po sa atin. And God will bless your life and your family if you follow His blueprint. God will bless your life if you follow His blueprint. God will bless your family if you follow His blueprint. Magkakaroon ng kaayusan sa pamilya, magkakaroon ng kaayusan sa tahanan, magkakaroon ng pagkakaisa, magkakaroon ng pagpapasakop, amen, magkakaroon ng pagkatakot sa Diyos if we follow God's blueprint sa ating buhay, sa ating pamilya. Amen? So number 1, sabi po dito, destiny is what God created you to be. Number 2, destiny is your divine purpose. Number 3, destiny is your assignment on earth. Number 4, destiny is your predetermined future. Number 5, destiny is the blueprint of a man. And who are the destiny helpers? Who are the destiny helpers? Destiny helpers connect you to the top. Destiny helpers connect you to the top. Sasamahan ka, tutulungan ka para ikay umangat. Amen? At hindi ka lang umangat, kailangan manatili ka dyan sa taas. Kaya kasabi ng Lord, you will be on top, not on the bottom. You will be on top, not on the bottom. Deuteronomy 28:13. Amen? You will be on top. Sabi mo nga sa sarili mo, I will be on top. I will be on top. Amen? I will be on top. You will be on top, not on the bottom. Amen? So may mga destiny helpers po na ipapadala ang Lord para maranasan po natin yung pag-angat. Amen? At pag nasa taas ka na, napakalaga rin yung pananatili mo dyan sa taas. Amen? May mga destiny helpers na ipapadala ang Lord para umangat ka, para ma-promote ka, para makilala ka, para magtagumpay ka. Amen? At hindi ka lang mapupunta sa taas, mahalaga rin yung pananatili mo dyan sa taas. Amen? Kasi yung iba, naranasan nilang tumaas, pero hindi nagbantay. Kaya, bumagsak ulit. So magpapadala ang Lord ng mga destiny helpers para marating po natin yung taas. Tulad ni Jonathan. Ni Jonathan kay David. Sinuportahan niya ang panawagan nitong si David. Shepherd pa lang, itong si David, naniwala na itong si Jonathan na David is destined to be a king. Kaya magpapadala ang Lord ng mga destiny helpers na kayang paniwalaan na may magandang gagawin ang Lord sa buhay mo.
nagpaubaya, nagparaya itong si Jonathan para kay David. Bagamat siya ay anak ng hari, dapat siya ang susunod na magiging hari. Pero in-honor niya, ni-recognize niya yung destiny ni David. Tulad ni Mordecai kay Esther. Amen. Si Mordecai, iningatan niya, in-equip niya, tinrain niya itong si Esther para maging queen. Si Aaron at si Hur, nanatili po sila. Nakaagapay ni Moises mula nung simula pa lang. Amen? Mula nung simula pa lang, naroon na si Aaron at si Hur to support Moises. Kaya may mga destiny helper po na ipapadala ang Lord sa buhay mo. They will facilitate your destiny. They will facilitate your destiny. Ibig sabihin, padadaliin nila yung destiny mo para malakaran mo kaagad yan. Pagagaanin po nila. Amen? Pinapagaan nila. Susuportahan ka nila. Amen? Sabi mo nga, my destiny helpers, locate me now. Ulitin po natin, my destiny helpers, locate me now in Jesus' name. Amen? My destiny helpers, locate me now in Jesus' name. May mga ipapadala po ang Lord sa buhay mo. Amen? At meron rin naman na hindi ka aware na nasa tabi mo na pala. Nakapaligid na pala sa iyo yung iba. Kaya lang hindi mo na-recognize o hindi mo na-appreciate. Amen? Of course, may mga ipapadala pa ang Lord ng mga destiny helpers sa buhay mo, pero kailangan makita mo rin yung mga taong pinadala na ng Lord. Yung mga nakapaligid na sa iyo. Amen? Ma-recognize mo yan. Ma-appreciate mo naman. Amen? Number 2, destiny helpers add value to you. Destiny helpers add value to you. Kaya mararamdaman mo na mahalaga ka. Kasi may yung mga destiny helpers, ipapakita nila na mahalaga ka. Na may purpose ka. Destiny helpers add value to you. Mararamdaman mo na may purpose ka. Mararamdaman mo na may magandang patutunguhan ang buhay mo. Amen? Ramdam mo na bagamat marami pang dapat ayusin sa buhay mo, pero yung mga destiny helpers, handa kang suportahan. Pinapagaan nila yung takbuhin mo. Amen? Sinusuportahan ka nila. Tinutulungan ka nila. Naniniwala sila sa iyo. Amen? So God uses destiny helpers to refine our character. God uses destiny helpers to refine our character. Amen? Aayusin yung mga pag-uugali natin. Tatabasin po tayo. Lilinisin tayo. Palalabasin yung mga potential po natin. Amen? So God uses destiny helpers to refine our character. Because God is more interested in your character than in your comfort. Amen? Mas mahalaga pa rin sa Diyos yung character po natin. Amen? Yung ugali po natin. Amen? Kaya may papadala ang Lord ng mga destiny helpers na itutuwid ka, aayusin ka, tatabasin ka, lilinisin ka, palalabasin yung magandang ugali mo, palalabasin yung potential mo. Amen? And number 3, destiny helpers go out of their way to help you. Destiny helpers go out of their way to help you. Amen? Titiyakin nila na mararating mo yung dapat mong marating. Na malalakaran mo yung dapat mong malakaran. Na makakamtan mo yung dapat mong makamtan. Amen? Kahit minsan pasaway ka, pagtsatsagaan ka nila. Kahit minsan di ka nakikinig, hindi ka nila susukuan. Kahit minsan di mo sila na-appreciate, andyan pa rin sila. Kahit iniwanan ka na ng iba, sila hindi ka nila iiwanan. Amen? Magsasakripisyo po yan. Kahit na minsan, gipit din, tutulungan ka pa rin nila, ibibless ka pa rin nila. Kahit minsan di mo sila pinapahalagaan ka pa rin nila. Maglalaan sila ng oras at panahon para sa iyo. Amen. They will go out of their way to help you. Kahit na minsan sila mismo nadi-discourage, pero i-encourage ka pa rin nila.
Kahit minsan sila dumaraan sa masikip, pero andyan pa rin sila. Handa kang tulungan, handa kang suportahan. Amen. At maging bawat isa po sa atin, magiging destiny helper din po tayo sa iba. Your hand is God's hand for someone in need. Gagamitin ang bawat isa po sa atin to strengthen others, to encourage others. Amen. Na yung ibang tao ay makalapit sa Panginoon, na malakaran nila ang plano ng Diyos sa buhay nila. Amen? Kaya yung mga destiny helpers, sa tulong ng destiny helpers, mararating mo ang dapat mong marating. Makakamtan mo yung mga dapat mong makamtan. Lalakaran mo yung dapat mong lakaran. Amen? Magagamit ka ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Number 4, destiny helpers. Help your ministry, help your career, help your family, business, love life, etc. Amen? Destiny helpers help your ministry, career, family, business, love life, etc. Amen? At isa pong pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay ang buhay po ni Bishop June at ni Pastora Karen. Amen? Dahil sila po'y ginamit sa aming buhay, sa aming mag-asawa, sa aming pamilya, para po matumbok po namin yung tama. Last August 28, sa mga hindi po nakakaalam, nag-celebrate po kami ng 25th year anniversary ng aking wife. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? 25 years na po kami. Praise God. Hallelujah. At nung una po kami magsama ni Sister Lala, 25 din ang waistline niya. Amen? Pero praise God, kita nyo naman, busog na busog sa pagmamahal, busog na busog sa pag-aaruga. Hallelujah! Praise the Lord. Amen? So, 25 years, pero praise the Lord. Kung wala po yung mga destiny helpers, si Bishop June at Pastora Karen, hindi po namin maabot yung ganyan. Amen? Kasi kami po, ay may mga sarili po kaming agenda, sariling plano po noon. May mga ready-made plans po kami. Dahil galing po Sister Lala sa UK at ginawa po namin ang lahat ng paraan para mag-stay po siya doon. Gumastos po kami ng milyones na. At nung siya po'y napauwi dito, ay wala na pong ibang way para makabalik siya doon. So may nagsuggest na sabi nila, mag-file na lang kayo ng annulment. Kunya-kunyari lang naman. Kunya-kunyari lang. At sabi na, parang palalabasin na binubugbog ko siya. Palalabasin na masama akong tao. Amen? So, ganun no, kunya-kunyari. So, pumunta po kami sa lawyer, sinabi namin yung plano namin, nag-agree naman tong lawyer. And of course, syempre, may bayad. Hundreds of thousands ang binayad po namin. At 1 linggo na lang po yung hearing, sabi po ng isang lingkod ng Diyos, ba't hindi kayo magpa-counsel? So nagpa-counsel po kami, pero ready-made plans na po yun, no? Nakabayad na po kami, papasok na po sa korte yung papeles, at yun, nagpa-counsel po kami, sinabi namin, Bishop, ito po yung plan po namin ganyan. And, sabi po, hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay nyo. Binibigyan nyo lang ng butas ang kaaway para sirain ang pamilya nyo. Amen? Kasi hindi namin nakita yon. Kasi nadaig kami ng pangangailangan, ng problema. At sabi nga, there is a way that seems right to a man. But in the end, it will lead to death. Nakafocus na lang kami sa laki ng ginastos. Hindi namin tiningnan yung isang bahagi na ikakasira nga ito ng aming pamilya. Magiging butas ito ng kaaway sa aming relasyon. Kaya pagkatapos nun, sabi ni Bishop, pero kayo pa rin na magdidesisyon. And tinake po namin yung counsel sa amin ni Bishop ni Pastora. So pumunta po kami doon sa lawyer, sabi namin, hindi na po namin itutuloy yung annulment.
pwede po bang kahit kalahati ng binayad namin, mabawi po namin? At sabi, sorry, wala nang bawian. Pero alam nyo po, pag may pinanghawakang kang pangako ng Diyos, hindi ka manghinayang doon. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ibabalik niya ang mga bagay na ninakaw ng kaaway. Aayusin niya ang mga bagay na sinira ng kaaway. Amen. There is a way that seems right to a man, but in the end, it will lead to death. Minsan tayo kasi, dahil nakapag-invest na ako malaki na yung ininvest ko, kahit mali, tutuloy mo pa rin. Kahit na alam mo mapapahama ka, itutuloy mo pa rin. Gumastos na kasi ako ng malaki. Malaki na kasing ininvest ko. Masyado na kasi akong na-attach sa kanya, kahit alam mong mali. Kahit na alam mo ikakapahamak mo. Na-attach na kasi ako sa kanya, komportable na kasi ako. Kahit na alam mong makokompromise ka. Kailangan po, matutunan po nating lakaran kung ano yung tama. Never trade temporary pleasure for permanent regrets. Never trade temporary pleasure for permanent regret. Amen? Pansamantalang kasiyang kaligayahan, pero habang buhay ka namang magsasuffer. Habang buhay mo namang pagsisisihan. Amen? Kaya kahit na nag-invest ka na ng malaki dyan, kung mali, huwag mong ipilit ang mali. Kahit na attach ka na sa kanya, kung mali, kailangan handa kang iwanan yan. Kung nakokompromise ka, kahit na masakit, bitawan mo yan. Never trade temporary pleasure for permanent regret. Saka palang makakakilos ang Lord. Saka mo palang talaga malalakaran yung destiny mo kung binitawan mo yung mali, kung iniwanan mo yung mali. So wag ipilit ang mali. Amen? Number 5, destiny helpers remove barriers for you. They are positioned by God to make your way smooth. Amen? Destiny helpers remove barriers for you. They are positioned by God to make your way smooth. Tulad ni John the Baptist. Amen? Si John the Baptist, tinawag po siya to prepare the way of the Lord. Amen? Sa Mark 1:2-3. Amen? Si John the Baptist, ang purpose niyang assignment niya to make way for the way of the Lord. Just as the prophet Isaiah had written, "Look, I am sending my messenger ahead of you, and he will prepare your way." Amen. So meron po mga destiny helpers that will prepare the way para matumbok natin, malakaran natin yung perfect will ng Lord sa ating buhay. Just as the prophet Isaiah had written, "Look, I am sending my messenger ahead of you, and he will prepare your way." Para sa ating Panginoon. Maging ang ating Panginoon, sabi ko, hindi po siya Lone Ranger. May mga ginamit din, destiny helpers sa kanyang buhay. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain yung mga destiny helpers na pinapadala ng Lord sa atin. He is a voice shouting in the wilderness, "Prepare the way for the Lord's coming. Clear the road for Him." Amen. Hallelujah. Praise God. Aalisin yung mga balakid. Aalisin yung mga hadlang sa iyong panawagan. Amen. Itatama ka para malakaran mo yung mabuti. Itutuwid ka. Amen. Sila ay panig sa iyo, hindi laban sa iyo. Amen? So may mga bagay na aalisin. Mga maling pamumuhay, mga maling relasyon, no, na aalisin, tutulungan kanila, mga maling priority. Because if you keep on chasing the wrong things, you will never find the right one. If you keep chasing the wrong person, you will never find the right one. Kung patuloy nating pinag-aaksayan ng oras, panahon, yung mga maling bagay, hindi natin matutumbok yung tamang bagay. Kung patuloy tayo naglala ng oras, panahon sa mga maling tao, hindi natin ma-encounter yung mga tamang tao. Amen? So if you keep on chasing the wrong things, you will never find the right one.
Kaya ito pong mga destiny helpers, tutulungan po tayo para alisin yung mga balakid, mga pabigat, mga hadlang, para malakaran po natin ng maayos yung ating pong destiny. So destiny helpers, remove barriers for you. Parang yung apat na kalalakihan, binuhat po nila yung paralytic coming to Jesus. Amen? Hindi po sila makapasok doon sa bahay dahil ang dami pong mga crowds, ang dami pong hadlang. Hindi po sila makapasok. Ang ginawa po nila, umakyat po sila sa bubungan. At binutas po nila yung bubungan para makalapit itong paralytic na to sa ating Panginoon. So ito pong mga destiny helpers, they will make a way, they will find a way para ikaw makalapit ka sa Lord. Amen. Para maranasan mo yung presence ng Lord. Alisin nila lahat ng sagabal, mga pabigat, hadlang. And number 6, destiny helpers fight on your behalf as if the battle is theirs. Amen. Luluhuran ka nila. Yung problema mo, yung pagsubok na pinagdaraanan mo, luluhuran ka nila. Ipapanalangin ka nila. Amen. Yung iba hindi naniniwala sa iyo pero tatayuan ka nila. Yung iba iwan ka pero sila mananatili. Tuturuan ka nila, itutuwid ka nila. They will correct you but they will not compromise you. Amen? They will correct you but they will not compromise you. Amen? Sasamahan ka nila pero hindi ka nila i-compromise. Andyan sila but they will not compromise you. Pag mali, mali. Amen? So andyan po sila. Kung yung iba iniwan ka sila, andyan pa rin nananatili. Naniniwala sila na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Naniniwala sila na may magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Naniniwala sila na yung pagkakamali mo, hindi ka mananatili dyan sa pagkakamaling yan. Babangon ka. Maayos muli ang buhay mo. Amen? So they are ordained by God to assist you. They are ordained by God to assist you. Amen? And number 7, destiny helpers share their experiences, scars, wisdom, counsel to guide you. Amen? I-share nila sa iyo yung mga pinagdaanan nila, i-share nila sa iyo yung mga pagkakamali nila para hindi mo na maranasan yan. Kaya nga sabi, bakit gugustuhin mo pa bang masaktan kung pwede ka namang matuto? At itong mga destiny helpers, sila yung magiging gabay mo para hindi mo na maranasan na masaktan pa. Hindi ka na magkamali pa. Amen? But sad to say, some believers today, they don't want even to listen to their destiny helper. Amen? Nakakalungkot na yung ibang believer ngayon, ayaw nilang makinig sa mga destiny helpers na pinadala ng Lord sa kanilang buhay. Kasi yung napapakinggan nila taliwas sa pinaplano nila. Yung napapakinggan nila taliwas sa mga iniisip nila. Kaya ayaw nilang pakinggan. Nagbibingi-bingihan. Yung iba, iniiwasan yung mga destiny helpers na pinadala ng Lord sa kanila. Yung iba, nilalayuan nila yung mga destiny helpers na tinalaga ng Lord sa kanilang buhay. Alam ko nang sasabihin nito. Alam ko na, i-correct na naman ako nito. Alam ko na, hindi na naman siya agree doon sa plano ko. Nakakalungkot na nagbibingi-bingihan yung iba. Ayaw nilang pakinggan yung mga pinadala ng Lord sa buhay nila. At yung iba naman, forgetting that these destiny helpers have wisdom. Have wisdom to borrow from them. Meron silang karunungan. Meron silang mga experiences na makakatulong. Makakadagdag. Amen? Na mailalayo sila sa kapahamakan. Na hindi na sila magkakamali. Kaya lang yung iba, nagmamadali kasi. Yung iba pinipilit kahit mali. Yung iba nagmamagaling. Nagmamarunong. Ay, alam ko na yan. Itong gusto ko. Kaya yung iba, imbis na mapabuti, napapasama tuloy. They ignore the destiny helpers. So they gave you counsel. They gave you counsel, the counsel of the Most High God. Tulad nga po nung tinanggap namin ni Sister Lala. Kaya po namin naranasan 25 years kasi may counsel na nagmula sa taas through the destiny, ginamit yung mga destiny helpers.
Amen? So may mga counsel mula sa taas na ibababa. Tulad nitong si Zechariah, naging advisor, counselor po siya ni Uzziah. Amen? Sa 2 Chronicles 26, 3-5. Napakabata kasi nitong si Uzziah. Uzziah became king at the age of 16. Kaya niya bang pamunuan? Kaya niya maging mamuno na isang hari sa edad na yan? Kulang na kulang sa experience. And he ruled in Jerusalem for 52 years. Grabe. His mother was Jecoliah from Jerusalem. Amen? Verse 4. Following the example of his father, he did what was pleasing to the Lord. Following the example of his father, he did what was pleasing to the Lord. Kaya napakainam kapag po yung mga magulang po natin ay nagsimulang maglingkod sa Panginoon. Amen? Yung mga magulang po natin ay nagpapasakop sa Panginoon. Following the example of his father, he did what was pleasing to the Lord. And verse 5, as long as Zechariah, his religious advisor, was living, he served the Lord faithfully and God blessed him. Habang nakikinig siya sa kanyang advisor, sa kanyang religious advisor, namumuhay po siya ng tapat at pinagpapala po siya ng Diyos. So nakita po natin na may ginamit na destiny helper sa buhay ni Uzziah para magtagumpay po siya, para mapamunuan niya ang Israel ng tama. At ito nga po, kung babasahin po natin yan, itutuloy, marami pong bagay na na-accomplish si Uzziah. Marami po siyang na-build. Marami po siyang achievements. Marami po siyang labanan na pagtagumpayan. Naging matatag ang kanyang pamumuno habang nabubuhay si Zechariah na nagbibigay sa kanya ng counsel, ng advice. Habang nabubuhay itong kanyang advisor. Pero dumating sa punto sa verse 16 to 21. Amen? But when King Uzziah became strong, he grew arrogant. And that led to his downfall. Nasa taas na eh. Tanyag na siya. Makapangyarihan na. At nung nasa taas na siya, he grew arrogant. And that led to his downfall. Yung naman, nagsimula siyang magmataas, magmalaki. Yun naman din ang simula ng kanyang pagbaba. Pagbagsak. He defied the Lord his God by going into the temple to burn incense on the altar of incense. Amen? Wala na po siya, hindi na po siya nakikinig. Malamang siguro patay na si Zechariah sa panahon na ito. Sarili niya ng diskarte. Sarili niya ng kalooban kung ano na lang gusto niya. He defied the Lord his God by going to the temple to burn incense on the altar of incense. Verse 17. Azariah the priest, accompanied by 80 strong and courageous priests, followed the king. Dami nang sumuway sa kanya, dami nang nag-warning sa kanya. 18, to resist him, they said, Uzziah, you have no right to burn incense to the Lord. Only the priests who are descended from Aaron have been consecrated to do this. Leave this holy place. You have offended the Lord God, and you no longer have His blessing. Mahirap kapag na-offend po natin ang Lord. Amen? Mahirap kapag hindi na po tayo nakikinig. Mahirap kapag gumagawa na po tayo sa ating sariling kalooban. Mahirap po pag sinasabi natin, ay matagal na akong Kristiyano, ay narinig ko na yan, ay alam ko na yan, kaya ko na to sa sarili ko. He offended the Lord and no longer have His blessing. Amen. So kailangan po natin ng mga destiny helper para bababaan ng direction, ng counsel ng Lord sa bawat isa po sa atin. Amen? Anong nangyari sa kanya? Uzziah was standing there in the temple beside the incense altar and was holding an incense burner. He became angry with the priest. Siya pang nagalit. Pinagsasabihan na, siya pang galit. And immediately, a dreaded skin disease broke out on his forehead.
Verse 20. Azariah and the other priests stared at the king's forehead in horror and then forced him to leave the temple. He hurried to get out because the Lord had punished him. Hindi ka naman kaagad parurusahan. Patuloy ang Lord magpapadala na magwa-warning sa iyo, papaalala sa iyo, pero kapag nagpumilit ka, nagmatigas ka, didisiplinahin po tayo ng Lord. Amen? For the rest of his life, sabi po dito, for the rest of his life, King Uzziah was ritually unclean because of his disease. Unable to enter the temple again. He lived in his own house, relieved of all duties, while his son Jotham governed the country. Nagsimula ng maayos, pero nagtapos na mali. Habang naroroon, yung religious advisor niya, yung counselor niya, yung destiny helper na iniligay sa kanya ng Lord, maayos, nagtatagumpay siya. Namumuhay siya ng faithful. Namumuhay siya ng tama. Pero nung wala na, naging mali-mali na rin ang decision niya. Naging mali na rin ang buhay niya. Kaya ang ending, hindi magandang naging ending ng buhay niya. Amen? Namuhay sa palasyo, pero namatay. Wala sa palasyo. Namatay na hindi niya natapos ang purpose ng Lord sa buhay niya. Kaya mahirap po na ma-miss po natin o ma-disconnect tayo sa destiny helper na ibinigay sa atin ng Lord. Mahirap na mapalayo po tayo sa mga destiny helper na iniligay sa atin ng Lord. At mahirap na kapag tayo po'y nasa taas na o ayaw nating makinig, naging arrogante tayo. Pride has killed so many people and made them lose their destiny helpers. Pride killed so many people. Marami nang napahamak, marami nang napariwara because of pride. At sila rin po napahiwalay, na-disconnect sa mga destiny helpers na itinalaga ng Lord. Kasi sa tingin nila, kaya na nila. Sa tingin nila, nagmamagaling sila, nagmamarunong sila, nagmamadali sila. You need humility and patience to stay under the authority of your mentors. You need humility and patience to stay under the authority of your mentors. Kailangang humble tayo, wag hambog. Sabi natin, humble, wag hambog. Kailangan po natin ng humility and patience to stay, amen, under the authority of your mentor. And many Christians fail in life, not by lack of ability, but by lack of humility. Many Christians fall in life, not because of lack of ability, but by lack of humility. Maraming may potensyal, maraming magagaling, kaya lang hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong magpasakop, hindi marunong makinig, hindi marunong sumunod. May abilidad, may potensyal, kaya lang hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong magpasakop. Yun ang naging dahilan bakit sila napahamak. Bakit nawala sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag na-recognize nyo na yung mga destiny helpers nyo, pray for your destiny helpers. Treasure your destiny helpers. Sow a seed to your destiny helpers. Amen? Huwag nyo pong kalabanin yung mga destiny helpers. Hindi makakabuti sa inyo yan. Huwag nyong siraan yung mga destiny helpers. Huwag kayong lalayo sa mga destiny helpers na itinalaga sa inyo ng Lord. Destiny helpers will save you of the pain they have been through. Destiny helpers will save you of the pain they have been through. Para wag ka nang masaktan. Para wag ka nang magkamali. Para wag ka nang mapahamak. Para wag ka nang mag-wilderness. Amen?
Makinig ka na lang. Matuto ka na lang. So destiny helpers are God's chosen instruments to manifest His plans for your life. Destiny helpers are God's chosen instruments to manifest His plans for your life. Amen. Hallelujah. Ano po yung mga karakteristik ng destiny helpers? Sabi po sa Job 29:15-16, I serve as eyes for the blind and feet for the lame. I serve as eyes for the blind and feet for the lame. 16, I was a father to the poor and assisted strangers who needed them. Amen. I serve as eyes for the blind and feet for the lame. So number one, they are eyes to the blind. May nakikita sila na hindi mo nakikita. Okay? Ang tingin mo sa sarili mo maliit. Ang tingin mo sa sarili mo, wala ka nang mararating. Pero sila may nakikita silang mas malaki pa. May nakikita silang mas maganda na gagalawang ka. They are eyes to the blind. At minsan, may bagay kang ginagawa na kala mo tama, pero mali sa kanilang paningin. These are eyes to the blind. Amen? Kaya palalabasin nila yung potential mo. They are eyes to the blind. Amen? Kaya meron rin namang mga blind leaders. The blind cannot lead the blind. Amen? Ito naman yung mga destiny killers. Kapag hindi mo na-recognize yung mga destiny helpers mo, mga destiny killers ang makakasama mo. Sabi sa Matthew 15:13-14, Jesus replied, every plant not planted by my heavenly Father will be uprooted. Man, so ignore them. They are blind guides leading the blind. And if one blind person guides another, they will both fall into a ditch. Destiny killers. Kapag hindi mo na-recognize yung destiny helper mo at na-connect ka sa mali, sa mga destiny killers, kapahamakan ang mangyayari sa buhay mo. Kaya sabi dito, every plant not planted by my heavenly Father will be uprooted. Kaya kapag hindi galing sa Lord, hindi magtatagal. Kapag hindi galing sa Lord, hindi magpo-prosper. Kaya kapag hindi galing sa Lord, maaring sa una maganda. Sa una, very enticing. Aakiting ka. Dito ka na lang. Dito ka na lang, sama ka na lang sa amin. Pero kapag hindi galing sa Lord, hindi magtatagal yan. The blind cannot lead the blind. They are destiny killers. So don't disconnect yourself from your destiny helpers. Huwag mo i-disconnect. Huwag kang lalayo. Amen? Huwag kang gagawa ng isang hakbangin na hindi mo kinoconsult sa destiny helper na itinalaga sa iyo ng Lord. Amen? They will both fall into a ditch. Amen? So secret sin, arrogance, covetousness, not taking counsel are some of the internal factors that kills a man's destiny. Amen? Secret sin, arrogance, covetousness, not taking counsel are some of the internal factors that kills a man's destiny. Yan ang papatay sa destiny mo. Man, kapag pumasok na yung secret sin, mga lihim, no, pwede mo itago sa pastor mo, pwede mo itago sa leader mo, pwede mo itago sa magulang mo, pero hindi mo pwedeng itago sa Diyos. Arrogance, pagmamalaki, pagmamataas, covetousness, bakit sila lang pinagpapala? Bakit sila lang umaangat? Bakit sila lang nagagamit? Bakit sila lang nagbe-breakthrough? Hintayin mo yung time mo, darating din yung para sa iyo. Amen? May proseso po yan eh. Amen? Arrogance na taking counsel are some internal factors that kills a man's destiny. Yan ang magiging dahilan para hindi mo malakarin yung destiny mo. Amen? So number one, they are eyes to the blind. And number two, they are feet to the lame. They are eyes to the blind. Amen? Hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Alam nila, they are eyes to the blind. Alam nila kung ikakapahamak mo yan.
iiwas ka nila dyan. Alam nila kung hindi mo ikabubuti yan. Amen? And number 2, they are fit to the lame. They are fit to the lame. May pagkakataon na nanghihina ka, hindi mo kayang lumakad, natatakot ka, hindi mo kayang lakaran, nag-aalangan ka, hindi mo kayang lakaran. They will be fit to the lame. Sa mga panahon na natatakot ka, sasamahan ka nila. Sa panahon na nag-aalangan ka, i-encourage ka nila. Sa panahon na natatakot ka, susuportahan ka nila. Amen? Para malakaran mo yan, destiny mo. And number 3, they do things for you even when you aren't aware. They do things for you even when you aren't aware. Hindi mo alam. May mga bagay na ginagawa sila para sa iyo. Hindi mo alam, niluluhuran ka nila. Hindi mo alam bakit ka nagtatagumpay sa gitna ng sunod-sunod na problema, sunod-sunod na pagsubok. Amen? Dumarang ka sa masikip. Pero bakit nakakabangon ka? Kasi may mga destiny helper na lumuluhod na sa iyo, nananalangin para sa iyo, na hindi mo alam. Amen? Dinudulog ka, iniiyakan ka sa Panginoon. Hindi mo alam yon. Tulad nitong si Peter. Nung siya'y nabilanggo sa Acts 12:5. Nakabilanggo si Peter. But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. Amen. At marami po sa atin, hindi po natin alam na ang church, niluluhuran po ang bawat isa po sa atin. Tinataas tayo sa Lord, ang ating mga pamilya. Kaya, nakakalampas po tayo. Amen? Nagtatagumpay po tayo. The church prayed very earnestly for him while Peter was in prison. So lalabas ka, may mga prison na kailangan labasan mo. At yung mga destiny helper, lumuluhod yan para makalabas ka dyan. Amen? May mga tanikala na kailangan mapatid. Linuluhuran ka para makawala ka dyan. Amen? Na hindi mo alam yan. So, they do things for you even when you aren't aware. Hindi na nila kailangan ipagmalaki pa. Hindi na nila kailangan ipabalita pa. Pero yan ang bagay na ginagawa nila. Destiny helpers lift you up when you are down. Sa panahon na lugmok ka, sa panahon na nanghihina ka, they lift you up. Destiny helpers correct you and bring you back when you are going the wrong way. Destiny helpers are shoulders for you to lean on when you feel depressed. Pwede mo silang lapitan. Pwede mo silang sandalan. Maaasahan mo sila. Amen? Destiny helpers give you right counsel. And if you follow it, they will lead you to manifestation. Amen? Tulad nung nangyari kay Joseph. While Joseph was in prison, Joseph the dreamer, meron pong lumapit po sa kanya, kasama niya nakakulong. That time, yung chief cupbearer. Na naginip po itong chief cupbearer. Ito yung panaginip ko. Hindi ko alam, i-interpret. At nilapitan niya si Joseph. In-interpret ni Joseph. Pagkaraan ng 3 araw, ganito ang mangyayari. I-restore ka ng Lord. I-restore ka ng Lord sa position mo. At nangyari nga ito. Amen? So destiny helpers will give you right counsel. And if you follow it, it will lead to manifestation. Kapag tinanggap mo, kapag pinaniwalaan mo, mararanasan mo yan. Amen? Tulad rin po, nung servant ni Naaman. Yung servant po ni Naaman, na ito pong si Naaman kasi, isa pong makisig, commander-in-chief ng ng mga Taliban, hindi po. Commander-in-chief of Syria. Man, so kung titingnan po natin, ito pong si Naaman, makisig, matapang, matipuno. Parang kung sasabihin po ng mga babae, ang tipo kong lalaki. Amen? Parang pong ang ating bishop. Di po ba?
tall, dark, and handsome. Aba, palakpakan po natin ng Lord. Amen? Praise God. Diba? Yung iba kasi, tall and handsome in the dark. Hallelujah. Tall nga, sa dilim, kagwapuhan. Hallelujah. Amen? Praise God. Blessing po sila sa atin. Amen? At next week, magse-celebrate po sila ng birthday nila sabay. Amen? So let's honor the men of God, the women of God na itinalaga po sa atin as destiny helpers. Minsan lang po ito sa isang taon, sabay pa sila. Amen? Praise God. No, kaya, i-honor po natin sila sa kanila pong kaarawan. Amen? So praise God, sila po'y naging blessing sa atin, malaking bahagi po ng ating tagumpay dahil ginamit po sila ng Lord sa ating mabuhay. Amen? So ito pong si Naaman, meron po siyang servant. So bagamat kasi itong si Naaman, makisig po siya, matapang po siya, makapangyarihan po siya, pero meron po siyang tinatagong sakit. Leprosy. At ito pong servant girl niya, sabi niya, pumunta ka doon sa Israel. Punta ka doon. Meron tong propeta na sasabihin sa iyo kung anong gagawin mo. Kaya, kung ito po, si Naaman, sabi niya, sino ka ba? Katulong lang kita. Bakit kita papakinggan? Mas magaling ako sa iyo. Mas kilala ako kesa sa iyo. Mas marami akong alam kesa sa iyo. Pero, sinunod ni Naaman yung sinabi nitong servant girl. Amen? At pumunta itong si Naaman sa prophet, sinunod din ni Naaman. Nung una, hesitant siya. Ayaw niyang maglublob. Sabi kasi maglublob ka ng 7 beses dyan sa Jordan River. Bakit dito pa? Wala bang ibang ilog? Pero, pinilit siya, sumunod din siya. 7 beses lumubog siya. At yung ika-7 na paglubog niya, pag-ahon niya, na-restored ng kanyang katawan. Amen? So there will be a manifestation. Kung susundin po natin yung counsel, yung advice, mararanasan po natin yung manifestation. Amen? Destiny helpers help others build their dreams. And while they are at it, God is building their dreams. Habang ikaw tumutulong ka sa ibang tao para ma-achieve nila, malakaran nila yung destiny nila, ang Diyos naman mismo ang gumagawa ng way para malakaran mo rin yung destiny mo. Amen? Habang ikay nagiging tulong, nagiging kaagapay ka sa iba, ang Diyos rin naman gumagawa ng way para mangyari yung destiny mo. Tulad ni Mordecai. Amen? Si Mordecai, naglaan po siya ng oras, panahon para kay Esther. Iningatan niya si Esther. Tinrain niya si Esther. Ininstruct niya si Esther. At nung si Esther na, naging queen na, nakaposisyon na, si Esther din naman ang ginamit sa buhay ni Mordecai. Amen? So nakita po natin, ginamit si Mordecai sa buhay ni Esther as a destiny helper, pero in return, ginamit din si Esther as a destiny helper sa buhay ni Mordecai. Amen? Dahil doon, naiposition din si Mordecai. Amen? So Elisha needed Elijah to get the double portion of anointing of God. Elisha needed Elijah to get the double portion of anointing of God. So merong gagamitin ng Lord. Amen? Hindi mo lang, Lord, I want that anointing. Lord, I want that double portion. Meron pong gagamitin ang Lord sa atin. Hindi po basta bababa po yan. Amen? Meron pong gagamitin ng Lord sa atin. Elijah needed Elijah. Elisha needed Elijah to get that double portion of anointing of God. Amen? Maging si Paul. Si Paul, na ginamit ng Diyos na malakasan, kalahati ng New Testament, si Paul po ang sumulat. Pero hindi kaagad nagtagumpay si Paul. Hindi automatic yon. Meron po siyang mga Priscilla at Aquila na destiny helper na ginamit sa kanya. Romans 16:3. Amen? Humahanga tayo kay Paul. Grabe ang ginawa ni Paul. Grabe ang achievement ni Paul. Pero hindi niya kaagad nakamtan yan. Merong mga great Priscilla and Aquila, may helpers in Christ Jesus.
merong gagamitin sa ating buhay. Amen? Merong mga gagamitin sa ating mga buhay para ma-achieve natin ang success, para makaparating po tayo sa taas. Amen? At eto rin naman si Paul, siya rin naman ay naging destiny helper. Kila Silas, kila Barnabas, kila Timothy. Amen? So, meron po tayong mga taong tutulungan, gagabayan, at meron rin namang mga taong tutulong sa atin. We all need destiny helpers. God assigned destiny helpers sa bawat isa po sa atin. So you must pray and recognize those destiny helper. Amen? Praise God. Natawagan ko po yung praise and worship. So pray for your destiny helpers. Amen? Ask God to send you destiny helpers. Malamang meron na mga nasa paligid mo lang. Hindi mo lang nare-recognize. Hindi mo lang na-appreciate. Amen? At meron pang ipapadala ang Lord sa buhay mo. Sabi mo, may papadala pa ang Lord. Amen? Pray for your destiny helpers. Ask God to send you. Recognize your destiny helpers. But most of all, we have the original helper of destinies. We have the original helper of destinies, our Almighty God. The Holy Spirit, our destiny helper. John 14:26. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring you to your remembrance all that I said to you. So the Holy Spirit is the chief and original helper of destinies. Kaya hindi pwedeng isasantabi mo. Hindi pwedeng babaliwalain mo ang Holy Spirit. Hindi maaring hindi ka magpapapuspos. Hindi maaring hindi ka tumanggap ng anointing. Because the Holy Spirit, He is the divine connector. The Holy Spirit will position people to help you. Man, the Holy Spirit will convict people to help you. The Holy Spirit is the helper of the helpless. The Holy Spirit will lift you up. He is the original promoter. He can demote someone to promote you. Pinag-isipan kanilang alisin. Pero ang Holy Spirit, siya ang magpo-promote sa iyo. Pinagtangkang kanilang ibaba, pero lalo kang ipopromote ng Holy Spirit. Kasi sabi, promotion doesn't come from the east or the west, the south, but promotion comes from the Lord. So we need the Holy Spirit. Psalm 75:6-7 sa TPT po. Amen? Bago po tayo umawit. Hallelujah. This I know, the favor that brings promotion and power doesn't come from anywhere on earth. The promotion, the favor, and power doesn't come from anywhere on earth. For no one exalts a person but God, the true judge of all. He alone determines where your favor rests. He anoints one for greatness and brings another down to his knees. Amen? So we need the anointing of the Holy Spirit. Amen? Kailangan natin ang anointing ng banal na Espiritu for us to be on the top, para ma-achieve natin yung greatness. Amen? So the Holy Spirit can demote someone to promote you. The Holy Spirit will connect you to your divine assignment. The Holy Spirit will connect you to your promotion. The Holy Spirit will connect you to the right people. Amen? Tumayo po tayo. Praise God. Hallelujah. Let us welcome, let us acknowledge, let us be filled with the Holy Spirit. We need the anointing from the Holy Spirit that will bring us to greatness. We need the anointing of the Holy Spirit to connect us to our assignment, to connect us to the right people, the right opportunity, at the right time. Hallelujah. Praise God. Come, Holy Spirit. Come, Holy
fall on me now. I need your anointing. Come with your Humble yourselves before the Lord, light. that He may lift you up in due time. I love Raise up you, your hands. Holy Lift up your hands. Spirit. Raise up your voice to God. Captivating my soul. And every day If you want that anointing for greatness, the anointing for promotion, ask. Come, Holy Spirit, fall on me now. You will be at the top. I need Not at the your bottom. anointing. Come in your heart. I love you, Holy Spirit. Marami pang inianda ang Diyos sa iyo. Captivating my soul. Hindi pa yan. Marami pa. Every day I grow to love you more. You need His anointing to excel. I'm reaching for You need His anointing to succeed. You hold my life in your hands. You need His anointing to rise up. Closer to you. I feel your power in you. Nothing Come on. compares to this place where I can see Be you open. face to face. Be open. I worship you. Holy Spirit, I need you. Spirit and in truth. Holy Spirit, I need you. I'm reaching for Holy Spirit, we need you. You hold my You are our helper. life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in Aramosa you. Kayamaka. Nothing compares to this place where I can see you Come on. face to face. I worship Oh, la, 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 you, Masia, Rama. Spirit He's your helper. and truth. The Holy Spirit is your helper. I'm reaching for your heart. You hold my Oh, life Ramakanda, in your Yamakande. hands, drawing me He is for you, not closer against you. to you. I feel your Oh, Ramakanda, power Yamakasaka. in you. Yeah, Nothing Remendiamo ko. compares to this place where I can see you face to face. I worship Goramasande you, Remekia. Spirit and in Holy God. truth. I'm reaching for We need your anointing, Holy Spirit. You hold my life Let the Holy in Spirit your stir up the hands, gifts. drawing me closer to you. I feel your Oh, Ramakasaka, power in Yamakande. you. Nothing compares to this place where I can see Holy God, Holy face to Spirit. face. I worship you. Humble yourself under the mighty hand of God, that He may lift you up. Reaching for your heart. Oh, la la la, You Yamasande. hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit
My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long and I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. Yes, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Yes, Lord. I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. Yes, oh God. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Yes. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you, my Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to worship you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper.
Shakaya Makanda Yamakande. Jesus, Holy God, in the name of Jesus, the I pray. only one for me. Nothing will ever take my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. Yes, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Sakaya Who can Makande. stand between Ramande my Remende. Lord and Oh, Rabakakaya Baba. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Thank you, Holy Spirit, for the things that you have done for us. Thank you, Holy Spirit, for connecting us to our divine assignment, our divine purpose. Thank you, Holy Spirit, for connecting us to the right people, the right opportunity, the right doors. Thank you, Lord God, in the name of Jesus Christ, that right now, oh Lord God, in the name of Jesus, that we are destined to be the head and not the tail. We will be on the top, never at the bottom. Thank you, Lord God, for the anointing, oh Lord God, for greatness. Hallelujah. Thank you, Lord God, for what you have done for us. For the fresh impartation. Salamat din po, Diyos Ama, sa mga lingkod mo, Panginoon, sa buhay po ni Bishop June Pastora Karen. Lord God, continue to protect them, encourage them, strengthen them. Lord, reward them, O Lord God, for their faithfulness. Reward them for their obedience. Lord God, we declare long life be upon them, O God. In the name of Jesus Christ, Lord, send forth more destiny helpers, O Lord God, upon their life in the name of Jesus. Maging po sa bawat isang naririto, Panginoon, Holy God, in the name of Jesus Christ, let the destiny helpers locate your people in the name of Yes, Jesus Christ, Lord. that will bring them to the next level of their Yes, destiny, Lord. O Lord God, that will bring them to the next level of their calling, O Lord God, in the name of Jesus Christ. Thank you, Father God. We bless your name, we honor you. In Jesus' name I pray. Amen.